So hello mga labs, today we're going to talk about EEA permit. So isang permit na nagamit ko nung pumunta ako ng UK. Pero before anything else, narinig nyo na ba yung balita or nabasa nyo na ba yung balita about sa hiring sa Italy? Yun yung tinatawag na Decreto Flussi 2026 to 2028. So baka nagbabaka sakali kayo na makapunta sa Europe or magtrabaho sa Europe at may mga kaibigan kayo sa Italy or pamilya man. Kung sino makakilala na pwede nyo mapagtanungan kung meron silang kilalang employers na pwede kayong i-hire or tulungan kayo kasi sayang yung pagkakataon. So through Flussi nung 2024, naparating namin yung kapatid ko tsaka yung bayaw ko na ngayon nagtatrabaho na sa Italy sa hotel. So disclaimer lang po ha, wala po akong agency or hindi ako nagtatrabaho dito sa Decreto Flussi na to ha. Binabalita ko lang sa inyo para kasi just in case na hindi nyo pa alam, isa kayo sa swerte. So balik na tayo dun sa ating topic. So yung EEA permit, ano nga ba yung EEA permit? So actually nakuha ko tong EEA permit nung nasa Belgium kami kasi gusto naming pumunta sa London and unfortunately nung nasa Belgium na ako, expired na yung tourist visa ko na 6 months na in-apply ko sa Milan. Sabi ng friend ko, dahil nga kasal na kami nung husband ko na European, sabi niya pwede daw akong mag-apply ng EEA permit na tinatawag. So yung EEA permit na yan, nawala na yan simula nung Brexit. So meron na silang bagong tawag ngayon, European Settlement Scheme na tinatawag or EUSS. So yan, binigyan nila ako ng 6 months. So parang ang difference lang din naman yan dun sa tourist visa is wala akong bayad. Pinaka-important requirements kasi dyan it's either na meron kang pamilya na European na nasa UK na or magta-travel ka with European. So dahil nga yung husband ko is Italian, so nung in-apply ko yan, wala siyang bayad. Pero dyan sa nakatatak dyan, nakasulat dyan yung pangalan ng EU member mo. So in my case, ang sabi nila, ang iksa na lang daw ng EA permit, even na multiple entry siya, hindi po pwede mag-travel pag hindi mo kasama yung European family. So hindi ko pa noon nasubukan mag-travel ng EA permit na hindi ko kasama si husband. So again, ang pagkakaalam ko is wala na ngayong EA permit kapag gusto mong pumunta ng UK, parang hindi na yata siya valid kasi nga simula nag-Brexit sila. Pero again, meron yung tinatawag na European Settlement Scheme. So baka po pwede sa inyo or baka applicable sa inyo pag gusto nyo mag-travel sa UK. So next time I will be doing some videos nung nag-travel ako sa US from applying the visa hanggang sa makarating sa US immigration. God bless you all. Ingat lagi and bye mga labs.